Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So, for today's video, ang pag-uusapan natin ang problem ng seller na 18 times daw na nag-order sa kanya at iisang name lang. So, ito ang sabi sa post niya. May umorder po sa amin, isang name lang at 18 orders na sa loob ng isang araw. Mukhang scammer na po ito. Ipapaship pa rin po ba namin? If hindi naman, baka magka-penalty po kami. Paano po ba ito i-report? Parang pinagdududahan niya yung buyer na umorder sa kanya na scammer daw. Kasi nag-order daw ng 18 times sa isang araw. Yes po, dapat po nyong ipaship yan. Kasi kung hindi nyo po yan ipapaship, magkakaroon po kayo ng violation na non-fulfillment rate o NFR. Siguro naman ayaw natin magkaroon ng violation, di ba? Medyo mataas-taas din ang penalty points niya. Kasi mahirap din naman kasing i-determine kung scammer nga ang isang buyer. The buyer is legit or not, kailangan pa rin nating ipaship. Tapos tanong niya kung papaano ba daw ito i-report. Of course, meron tayong customer service sa Laz kasi naging Lazada seller din ako. So, kapag may problema, lagi tayong tatakbo sa customer service. Kung duda ka dun sa account at saka duda ka dun sa buyer, pwede mong ipa-check yung account nung buyer mo. Pwede yun. Kasi ganun din ang ginagawa ko sa Shopee. Kapag duda ako, pinapacheck ko yun. So, wala namang masama kung ipapacheck mo para lang magkaroon ka ng peace of mind. Bawasan din yung burden mo as a seller. Problema niya, ito yung pinaka-main problem niya. 18 times nag-order sa shop niya sa Lazada yung buyer niya at isang name lang daw ang ginamit. So, dalawa kasi ang isip ko dyan eh. Hindi naman kasi minention ni Lazada seller if nakasale sila. Kasi kung hindi sila nakasale, possibility, pero hindi pa rin tayo sure na kung nagjo-joy-joy ba tong buyer na to o scammer. Now, if nakasale kayo, baka naman mamaya kasi meron kang nagalaw, baka naman nagalaw mo yung purchase limit o nalagyan mo ng number 1. Kaya siguro itong si buyer nahihirapan mag-order doon sa particular na item. At hindi rin nasabi ni Lazada seller if isang item lang ba ang in-order niya. Kasi kung nakasale kayo sa shop nyo, tapos you accidentally set yung purchase limit sa 1 o nalagyan mo ng number 1, talagang isang beses lang ang purchase nun para ma-avail o ma-enjoy mo yung discount. For example, sa shop mo, ang original price ng isang item mo is 100. Mabagal ang sale. So, you drop the price into 30 pesos. So, in-arrange mo yung shop na magkaroon ng discount. So, pumili ka ng mga item o product o parcel doon sa shop mo para i-discount. Ngayon, siguro, para ma-avail yung 30 pesos na discount, hindi mo siguro napansin na lagyan mo ng number yung purchase limit. Kapag nalagyan mo ng purchase limit ang isang parcel, isang beses lang mapapurchase o isang beses mo lang siya ma-check out, isang item lang ang pwedeng i-check out ni buyer para ma-enjoy niya yung 30 pesos na
30 pesos na discount. So, siguro ganun ang nangyari. Kasi hindi naman niya binanggit doon sa post niya if nakasale sila o hindi. So, mahirap din manghula. Limit lang sa cart is only 9. 9 items lang yata. 9 or 10 ang pwede mong i-check out. Siguro ni buyer mo is pa isa-isa. Tapos hindi ka sale. Baka nga. Baka nagtitrip to. Nagtitrip buying. Baka pwedeng i-check mo yung settings mo kung nakasale ka man. Baka nga nalagyan mo ng 1. Kung nalagyan mo ng 1, pwede mo naman i-edit. Tanggalin mo para yung mapopurchase doon sa linagyan mo ng discount. Kasi hindi linagay in particular kung nakasale sila o hindi. At saka hindi rin niya sinabi na kung paisa-isa ng order. Wala tayong kakayahan na mahulaan kung talagang scammer o legit buyer yung customer natin. Para lang ma-enlighten sila sa the seller. Pero sana nga, nagkamali ka lang ng lagay ng purchase limit. Sana nga. Para maiayos mo, ma-fix mo, alisin mo yung number 1. Gawin mong unlimited. Para mas maraming sale. So, yun lang. And I do hope naintindihan nyo. So, kung may tanong, just comment below. You can follow my Facebook page, Online Selling Tips and Technique. Meron din ako sa YouTube. Meron ako sa Twitter. Meron ako sa Instagram. Meron ako sa Threads. And meron ako sa TikTok. And my group page din pala ako. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye!